17 overseas Filipino workers ang pansamantalang pinalaya sa Qatar matapos ang mainit na kontrobersyang kinasangkutan nila, isang di-autorisadong rally sa mismong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 28, 2025. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang provisional release ng mga Pilipino na naaresto matapos dumalo sa isang prayer rally ng mga taga-suporta ni Duterte, isang kilos protestang ikinabahala ng mga awtoridad sa Qatar. Ang nasabing rally, bagamat mistulang isang panalangin at pagkakaisa ng mga overseas Filipinos para sa dating Pangulo, ay hindi awtorisado ng Qatari government. At sa isang bansang may mahigpit na batas laban sa pampulitikang pagtitipon, malinaw ang naging epekto. Pagkakaaresto ng mga kalahok. Isinagawa ang pag-aresto ilang linggo matapos ang pre-trial hearing ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court, kung saan kinakaharap nito ang seryosong paratang ng crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra droga noong kanyang administrasyon. Habang tila simpleng pagpapahayag ng suporta ang layunin ng mga OFW, tila hindi rin naging sapat na dahilan ito para patawarin agad sila ng batas ng Qatar. Sa kabila nito, hindi rin naman nagpatumpik-tumpik ang gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay Kakdak, direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagtugon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino roon. Mabilis ang naging tugon. 2:30 ng madaling araw sa Qatar, pinalaya ang mga lalaking OFW at pasado 4:00 naman ng umaga pinalaya ang mga babae. Subalit, paglilinaw ng DMW, pansamantala lamang ang kalayaan ng mga ito. Nananatili silang nasa ilalim ng investigasyon at hindi pa rin pinapayagang makauwi sa Pilipinas. No charges have been filed yet, di ni Kakdak. Ngunit tiniyak niyang may legal assistance na ibinibigay ang pamahalaan para sa mga sangkot. Sa ilalim ng patuloy na koordinasyon sa mga awtoridad ng Qatar, sinisiguro raw ng DMW na walang maiiwang Pilipinong magdurusa ng mag-isa sa gitna ng gusot na ito. Ang insidenteng ito ay hindi lang usapin ng diplomatikong pagkilos. Isa rin itong masalimuot na paalala sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa na bagamat may karapatan tayong magpahayag, hindi ito laging ligtas sa mga bansang may ibang pananaw sa political freedom. Ang pagkakaugnay ng kilos protestang ito sa isang leader na nahaharap sa ICC ay hindi basta-bastang pangyayari, lalo na sa mata ng mga bansang sensitibo sa mga ganitong issue. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang tanong, sinong dapat managot kung sakaling mauwi sa kasong kriminal ang mga OFW na ito? Sapat bang sabihing panalangin lamang ang layunin ng pagtitipon kung ang dating Pangulong pinaglaban nila ay kasalukuyang iniimbestigahan sa isa sa pinakamataas na korte sa mundo? At sa panig naman ng mga OFW, bayani nga ba sila na dapat ipagtanggol o naging biktima ng mga panawagan na hindi nila lubos na nauunawaan ng mga legal na kahihinatnan? Habang pinapanood ng sambayanang Pilipino ang susunod na kabanata sa isyung ito, isa lamang ang tiyak, hindi basta makakalimot ang 17 OFWs sa gabi ng March 28, kung kailan ang isang panalangin ay nauwi sa posas at ang suporta ay nauwi sa tanong kung may sapat bang pangunawa sa batas ng bansang pinagsisilbihan.